Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Sa pagsahit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon. Kanyon! Kanyon! Rolly Cannon! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Si Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga sa Kanyon. Finally, mayroon na pong nanalo doon sa 658 draw kagabi ng loto, mga kababayan. I understand dalawa po ang nanalo kagabi sa 1 bilyon mahigit na premyo ng loto, na mayroon silang share na more than 500 million pesos, mga kababayan, sa kanilang pinanalunan. Di pa malaman kung mga taga saan itong mga winners na ito na napakaswerte kagabi. Tinamaan po ang combination 40, 50, 37, 25, 1, and 45. Alam po ninyo, ang loto ay game of chance na napakahirap tamaan. Ang kalaban mo diyan, kapag tumaya ka ng isang combination, ang kalaban mo ay 40,475,358 combinations, no? Iyan ang kalaban mo kapag tumaya ka sa loto. Per one combination, you will be competing with the rest of the more than 40 million combinations, no? At ang sang-ayon po sa istatistiko, ang tsansang manalo ng isang bettor, ang percentage ay napakaliit po, no? Napakaliit ng percentage para manalo sa isang lottery. Lalong-lalo na po dito sa loto, dito sa ating bansa, mga kababayan. Ang percentage ay 0.00000247063%. That is not even 1/8%. Baka wala pang 1/8 ng 1% ang tsansa ng isang tao na manalo sa loto. Kaya sang-ayon sa iba, it's a waste of money. But hindi rin, sapagkat dalawa kagabi ang nanalo sa loto na mayroon pong premyo na mahigit po ng 1 bilyon. So the chance of winning dito sa 658, mga kababayan, ay 0.000
0.00247063%. Yun lang ang chance ng pagpapanalo ng isang tumataya sa loto. So napaka liit na porsyento para manalo ang isang betor dito sa loto. So tuloy po tayo sa ating kanyon. Namamaos pa rin ang inyong lingkod, but let us proceed. Ang COMELEC po ay magbubukas alas 8 po ngayong umaga, lalong-lalo na po dito sa Palacio del Gobernador, sapagkat dito po ang filing of Certificate of Candidacy ng lahat po na mga magpa-file na mga senatorial candidates sa araw na ito. This is the third day ng filing of the Certificate of Candidacy. Mula po nung Huwebes ng umaga, Biyernes ay wala po masyadong nag-file ng kanilang mga sertipiko ng kandidatura sapagkat mukhang hindi yata maganda ang Friday sang-ayon sa mga pamahiin ng mga politiko. So, today, inaasahan po ng COMELEC na marami ang magfa-file ng kanilang mga Certificate of Candidacy, lalong-lalo na po dito sa main office ng COMELEC, diyan sa Palacio del Gobernador. Diyan po ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga senador at mga party list na grupo na kakandidato. So, inaasahan ang influx of candidates filing their COCs for the 2019 midterm election starting today, no? Kanina, as of 7:50 in the morning kanina, marami ang mga reports na nauna ang mga sympathizers, mga supporters sa mga kandidato sa pagkasenador, pero wala pa pong kandidato kaninang mga 10 minutes to 8, wala pang kandidatong mag-file ng Certificate of Candidacy doon sa main office ng COMELEC. Last 3 days po ngayon, starting today, up to Wednesday, ang filing ng Certificate of Candidacy. Walang extension po. Wednesday is the deadline. Even the re-electionist centers are not given any priority at wala pong extension ang pagpapatala ng kanilang intensyon na kumandidato ayon sa COMELEC, no? Nandito sa mga dyaryo ngayon na wala pong extension ng filing ng kanilang mga sertipiko ng pagkakandidato, no? COC filing, wala ng extension ayon po sa COMELEC, no? Hindi na palalawigin ng Commission on Elections ang filing, no? This is according to spokesperson James Jimenez, kahit maging matumal ang unang 2 araw po nito. So there will be no more extension. Hanggang October 17 lang ang filing of the Certificate of Candidacy. Not even the re-electionists will be given extra time to file. So inaasahan po ang mga kandidato na sila po ay mag-avail ng last 3 days na filing ng kanilang mga Certificate of Candidacy. A total of 37 senatorial candidates and 30 groups have so far filed their COCs and Certificate of Nomination and Acceptance for the party list elections, respectively. All right. Si
si Senator Cynthia Villar yata ngayon magpa-file at si Grace po baka bukas, no? Grace po is also expected to file her COC on Wednesday. So Wednesday na si Grace po, no? Si Bam Aquino bukas, si Villar ngayon. So Cynthia Villar will file her certificate of candidacy today. So, okay. So, inaasahan po na magpapile ngayon ng mga COCs itong mga kandidato. Pero ang magandang balita ngayon ay mayroon na po na natukoy ang Philippine National Police ng mahigit ng mahigpit ng minomonitor ng Philippine National Police habang papalapit na po ang May 2019 elections, ang seguridad ng election hotspots sa buong bansa. Tinutukoy na po ng PNP sang-ayon sa Director General Oscar Albayalde at naglaan na sila ng karagdagang security para mapaigting ang operasyon kasunod ng sunod-sunod na pagpatay na may kinalaman po sa nalalapit na eleksyon. Election-related crimes. Marami na po na mga kakandidato for mayor, vice mayor, ang pinagpapapatay in different provinces of the country. Tuloy na po ang election-related killings. Ngayon, tinutukoy na po ng PNP ang mga hotspots all over the country para matutukan. In fact, may special instruction si PNP Chief Albayalde sa kanyang mga commanders na makipagdialogo sa mga citizens, including candidates, elected officials, yung mga incumbent officials of the provinces in different localities in the country, to dialogue with them. Ang kanyang mga commanders in the field ng PNP ay mayroon pong special order si Albayalde para makipag-usap, makipag-dialogue sa mga incumbent officials, including the candidates who have filed their certificate of candidacy according to Albayalde para ma-determina kung saan ang mga hotspots na tututukan ng PNP and at the same time ensuring peaceful, honest, and orderly election sa darating pong 2019. So this is the standing order from the Philippine National Police Chief Albayalde for the commanders in the field in different regions and different localities all over the country na itong mga police commanders should dialogue, should talk to the local officials, no? Para malaman kung ano ang kanilang mga problema and ensuring the honest, peaceful election this coming May 2019. Si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon kasama si Rolly Cannon. Ang Armed Forces of the Philippines ay mayroon pong major leadership overhaul
dahilan sa resignation, or no, retirement, no? Because of the retirement of two officials dito po sa Armed Forces of the Philippines, no? Magre-retire sa ngayon si Army Chief Lieutenant General Rolando Bautista, no? General Bautista is retiring today while Lieutenant General Donato San Juan will also be retiring on Friday, no? Si Lieutenant General Donato San Juan, on Friday po siya po ang kasalukuyang Superintendent of the Philippine Military Academy, also retired from the service upon reaching the mandatory retirement age of 56 years old, no? Sa sundalo kasi 56 years old ang mandatory retirement age ng mga military men. So on Friday, inuulit ko po, magre-retire si Lieutenant General Donato San Juan. Siya po ang kasalukuyang superintendent ng Philippine Military Academy. Siya po ay i-replace o papalitan in an acting capacity by former CRS commander na kasalukuyan po ay nandyan sa SOCOM, AFP SOCOM, na si Major General Ronnie Evangelista, commander of the newly activated AFP Special Operations Command, or kaya itong AFP SOCOM. So General Evangelista will be on acting capacity to take over as the head of the Philippine Military Academy to replace Lieutenant General Donato San Juan. So si General Evangelista is moving up to Baguio City as the new PMA Superintendent. Meanwhile, renders his post as AFP SOCOM vacant. Bakante po ngayon ang SOCOM. Di pa malaman kung sino ang papalit kay General Evangelista sa SOCOM. So, ito po ang mga major overhaul dito po sa Armed Forces of the Philippines. Si Lieutenant General Rolando Bautista was replaced by Major General Macairog Alberto na mag-a-assume po ng command of the 80,000 strong Philippine Army from General Bautista today, no? Ngayon ang retirement, so effective na rin po ang panunungkulan ni General Macairog Alberto as the new Army Chief. So, okay. Ito po ang mga ito po ang galaw ng mga pagpapalit pwesto dito po sa Armed Forces of the Philippines, no? So, malinaw po. So, kung nakikinig si General Evangelista, congratulations, General Evangelista, sir. Diyan ka na pala sa Baguio City, madidestino si General Bautista. Si General Evangelista, na once in a while ay dati pumupunta pa rin dito sa CRS. So anyway, 34 minutos na po makalipas ang alas 8. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon. Finally, mayroon pong balita
galing sa Malacanang tungkol dito sa excise tax na pinaniniwalaan po na siya ang isa sa mga factors kung bakit tumataas po ang inflation rate dito sa ating bansa. Mayroon pong announcement from Malacanang na itong scheduled increase of the excise taxes on diesel and gasoline next year is expected to be suspended dahil lang po sa global prices of crude oil na nag-exceed mo po ng $80 per barrel. No? Sa ilalim po ng train law, kapag 3 consecutive months ang presyo ng crude oil in the world market na nag-exceed ng $80 per barrel, maaari na pong isuspend ang implementation ng excise tax on fuel in accordance with the provisions of the law under the train law. So ito na po ngayon ang aksyon ng Malacanang that the expected excise tax by next year ay hindi na po i-implementa itong round 2 ng excise tax next year. So, ito po ay 2 months earlier than the expected announcement of Malacanang sapagkat ang ini-expect po ng marami na January pa po ito o kaya by December pa or maybe early January ang announcement ng Malacanang tungkol po dito, but ito po ay inanunsyo na po ng Department of Finance. No less than the Secretary of the Department of Finance, si Secretary Dominguez, said President Duterte will soon order the suspension, no? Wala pa po yung suspension order, but mayroon na po daw na instruction, result ng pag-uusap ng Pangulo sa kanyang cabinet officials, mga economic managers, noong nakaraang cabinet meeting. Ito po ang binabalita ngayon ni Finance Secretary na aaksyonan na po ito ng Presidente na very soon magpapalabas po ng order, suspension order ang Pangulo dito sa excise tax nito, soon to be implemented early January on the round 2 of the excise tax under the train law. Pero ang paglilinaw po lilinawin po natin na ang existing excise tax imposed by the government since January this year will not be suspended. So paglilinaw lang po, lalong-lalo na po doon sa mga senador na nagpadala ng kanilang resolution to Malacanang for the President to suspend the existing excise tax now implemented under the train law since January 1, 2018. Hindi po kasama yon, no? Hindi po kasama yung excise tax na yon being implemented by the government under the train law until now. Wala pong suspension doon. Naalala po ninyo nung mga nakaraang even administration senators, no? Senators na kaalyado ng administrasyon, nagpadala din po sila ng resolution sa Malacanang urging the President to suspend the implementation of the excise tax on fuel products this year. Ito pong kasalukuyan, hindi po yung future that has to be implemented next year. Pero ngayon, ang sinasabi po ng Department of Finance, para hindi po tayo ma-confuse, yung next year. Hindi po kasama, mga kababayan, yung kasalukuyang ini-implementa ngayon.
So, sana malinaw po yun, no? Sana malinaw. So, ang sinasabi ni Dominguez na i-implementa next year ay yung future, yung round 2. Linilinaw ko para hindi tayo ma-confuse, no? The existing tax imposed since January this year will not be suspended or reduced as called for by several quarters that blame the fuel tax for high inflation. All right. Under the train, only the next round of increases will be suspended. All right. So malinaw na po tayo diyan. Sa kasalukuyan kasi mga kababayan, ang gobyerno ay kumukolekta ng excise tax of 2 pesos and 50 centavos per liter of diesel. Take note, at present, the government is collecting 2 pesos and 50 centavos on diesel bilang excise tax. 7 pesos per liter of gasoline. Masyadong mataas po sa gasolina. Kaya kami umaaray na. By January 1, 2019, the excise tax on diesel will increase to 4 pesos and 50 centavos with a total of magkano na? Sa kasalukuyan kasi with a total of 7 pesos doon sa diesel. Okay? Ngayon, sa gasoline, by next year, mayroon sanang increase sa gasoline na 4 pesos and 50 centavos sa gasoline. That will sum it to 9 pesos already. Ang sum total for the increase in gasoline is 9 pesos. Okay? So, napakalaki ang increase dito po sa gasoline. So, itong 2 pisong ito sa diesel, ito ang isususpend ng Palasyo ng Malacanang ng Presidente sang-ayon sa Department of Finance. Ito lamang. Pero yung kasalukuyan na kinukolekta na 2 pesos and 50 centavos sa diesel ay hindi po isususpend. At sa kasalukuyan na 4 pesos and 50 centavos on gasoline na excise tax will not be suspended by the President. So, malinaw po, mga kababayan ko. So, senators of the majority bloc have urged Duterte to suspend the increase in excise taxes on petroleum products for 2019 and 2020. Mayroon pa palang sa 2020, mayroon pa. The third round of increase under the train law. So, ang suspended 2019, wala pang word kung may balak na suspend ang excise tax sa 2020 sapagkat there is another round on 2020 sa collection ng gobyerno sa excise tax. So, all right. At least mayroong kaunting linaw, but ang problema, hindi po pwede ang kasalukuyan. Malaki kasi ang mawawala sa gobyerno. Ang estimate po na mawawala sa gobyerno sa taong 2019 because of this possible suspension of the round 2 ng excise tax, ang estimated po na mawawala sa gobyerno ay 40 billion pesos. So, ang laki po ang mawawala sa gobyerno, maaring ang mga proyekto na naka-blueprint under the Duterte administration ay madiskaril dahilan dito sa suspension ito. So, 40 billion pesos na revenue losses on the part of the government if the President will really suspend the excise tax dito sa petroleum products sa January 2019. Napakahirap kasing balansehin.
Kapag hindi sinuspend, tuloy ang pagtaas ng inflation rate. Tuloy ang paghihirap ng mga Pilipino. Kapag sinuspend, sakripisyo ang mga projects ng gobyerno. Kaya napakahirap na balansin po ito. This is your assignment, Secretary Dominguez, no? Kindly help the President decide ano ba talaga ang dapat dito sapagkat kailangan balansin po ito ng ating mga economic managers. Kayo ang nakakaalam ng mga estatistiko, especially the NEDA, sapagkat ang NEDA po, sa ilalim po ng NEDA, yung Philippine Statistics Authority na nakakaalam po ng mga estatistiko tungkol sa ekonomiya, pagbalanse tungkol sa mga gastusin ng gobyerno, tungkol sa collection of taxes, inflation rate at iba pang mga bagay na nakakaapekto po sa ekonomiya ng bansa. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy ang kanyon kasama si Rolly Cannon. Ang balita, tuloy pa rin po ang importation natin ng pork at saka ng chicken alongside with the importation of rice dito sa Department of Agriculture. So, basically, we now rely on imported food na kinukonsumo po ng ating mamamayang Pilipino. Ang balita ngayon, the Philippines will continue to rely on imported agricultural products to meet the increasing demand as the country is expected to buy more pork and chicken. Saan kaya tayo bibili ng mga pork, no? Alam po ninyo, ako'y nagtataka sapagkat dito sa ating bansa, marami naman ang mga supply ng pork at saka chicken, di ba? At alam po ninyo, isa din itong dapat balansihin sapagkat maaring maapektuhan po ang negosyo ng mga local hog raiser dito sa ating bansa. Yung mga ang hanap buhay ay poultry at saka itong babuyan dito sa ating bansa. In the same manner na itong importation of rice kailangan din balanse. Sa ngayon mukhang nagreklamo ang mga magsasaka. Ito napakahirap, no? Kung hindi po mag-import ang bansa, kukulangin ang supply ng bigas, ng karne. Kapag nag-import, maaring this will directly compete with the farmers. Maaring hindi na po mabili, they cannot compete anymore with the very cheap prices ng mga imported products dito sa ating bansa. Babaha tayo ng imported rice, mga imported meat na mura, maaring hindi na po makapag-compete ang mga locally produced na mga produkto natin. So, this is very crucial. Napakahirap po, no? Na intindihin ito. Napakahirap balansehin. So, tingnan natin kung saan hanggang galing. This is a challenge to the economic managers. This is a challenge to the Secretary of the Department of Agriculture, especially kay Manny Piñol, kung paano niya i-recommend ang dami ng importation ng chicken and pork, gaano kadami ba para hindi po ito maka-apekto dito sa locally produced ng ating mga local farmers dito sa ating bansa. So, para kay Secretary Piñol, please do your assignment, please. Kanyo, si Rolly Cano.
Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon. Ang Department of Justice, plano nito na hingin sa mga korte na mag-issue po ng tinatawag na precautionary hold departure order para sa mga pulis na na-identify na involved dito sa droga, involved in the illegal drug trade in the country. Marami po kasing mga pulis ang napatunayang involved, karamihan nasa listahan po ng Philippine National Police, ng PDEA at ng Palasyo, no? Maraming mga pulis yan. Gusto ng Department of Justice na itong mga korte kung saan nakasampa ang kanilang mga kaso tungkol sa illegal drugs ay mag-issue po ng tinatawag na precautionary hold departure order that will replace the watch list order previously issued by the Department of Justice. No? This is to prevent the criminals, the suspected criminals, to leave the country while the courts are still investigating, no? Habang nasa proseso ng pag-usad ang kaso. So, in order for these suspected criminals involved in illegal drugs, kailangan ang mga korte ay mag-issue na po ng preventive hold departure order. Tama itong Department of Justice sapagkat karamihan kasi sa mga suspects, lalong-lalo na kapag may mga pera, ay lumilipad, umaalis sa bansa prior to the issuance of the hold departure order by the courts. So, maganda itong paalaala ng Department of Justice as early as this time, habang hindi pa nakakalabas po ang mga taong ito, kailangan na ang pag-issue ng pagpigil sa mga ito na makapangibang bansa. Sapagkat napakahirap na po kapag ito ay nakalayas na sa ating bansa, napakahirap na po na pabalikin dito. The government will be spending a lot of money para hanapin ito sa ibang bansa. Aside from the inconvenience of coordinating with the Interpol sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno sa ibang bansa para tayo makipag-coordinate para mahuli ang mga fugitives na ito dito sa ating bansa. So, this is a very good suggestion now by the Department of Justice sa mga korte that as early as this time, mag-issue na po kayo ng precautionary hold departure order para hindi na makalipad po itong mga criminal nito. Alam po ninyo, this is part of the internal cleansing of the government, especially the Philippine National Police. Nagkukubahog po ang liderato ng Philippine National Police para linisin ang hanay nila dito sa PNP. As we all know, maraming tiwaling pulis. But wag masaktan yung mga matitino na pulis sapagkat marami din tayong kilala na matitino na mga pulis. I know of several policemen. May mga kaibigan akong pulis na alam ko napakasimple ang pamumuhay at napakapayak ang kanilang lifestyle at sila po ay hindi po tiwali. Maraming ganon, no? Marami din po ang tiwali ngayon, especially sa lower rank ng PNP. So, ako, sumasang-ayon po ako dito sa pahayag ni Justice Secretary Minardo Guevara that the DOJ is seeking for a hold order
dito sa mga drug suspects, especially policemen, to prevent these drug suspects from leaving the country, no? So, attention, mga korte, kayo ay pinaalalahanan ng Department of Justice through the Secretary of the Department of Justice, Minardo Guevara, na as early as this time, mag-issue na kayo ng hold departure order para hindi na makalusot ito. Ha? Para nakalagay na, nakatimbre na ito diyan sa NAIA, diyan sa mga immigration officers sa NAIA, nakatimbre na ang mga litrato nito, mga pangalan nito, para hindi na makalusot, para malinis na finally itong ating paglilinis sa Philippine National Police and other agencies of the government, lalong-lalo na po itong mga kaso tungkol sa droga. Kanyon, si Rolly Cano. Speaking of drugs, mga kababayan, naalala ninyo yung nakalusot di umano na drugs shipment sa Bureau of Customs noong mga nakarambuan na until now ay talagang pinaninindigan din ni Commissioner La Peña na wala daw po na droga doon sa container vans na yon, contrary doon sa pahayag ni Aaron Aquino ng PDEA. So, bahala po kayo kung ano ang paniniwalaan ninyo doon, no? Pero may report po ang Bureau of Customs ngayon that the BOC was able to siege drugs worth 3 billion pesos in 13 months. Ito ang latest report ni La Peña. Sa loob po daw ng 13 buwan, sa gitna ng iba-ibang aligasyon dito sa Bureau of Customs na maraming nakakalusot na bilyon-bilyon na shipment ng shabu. Ito po ang report ni La Peña. 13 months, nakasabat po sila ng 3 billion worth of drugs. Alright. Sa aspetong iyan, pwede nating i-congratulate si La Peña, no? At para sa impormasyon ng marami, medyo tumaas din po ang collection ng Bureau of Customs nang si Commissioner La Peña po ang umupo dyan. Kung ikukumpara po natin doon sa mga naunang commissioner ng Bureau of Customs, no? Halos hindi po umuusad ang collection diyan sa customs nung araw. Ha? Mula po na sila Peña, hindi naman sapagkat kung minsan pinupuna din natin ito sila Peña kung bakit nakakalusot yung mga malalaking kargamento ng shabu, allegedly, sang-ayon po sa impormasyon ng PDEA, pero yung mga ukay-ukay, yung mga bigas ay hindi nakakalusot. Pero in fairness to La Peña, tumaas po ang collection ng Bureau of Customs dyan. Mula po na siya po ay umupo bilang komisyonado as Commissioner of the Bureau of Customs. So let us also congratulate the Commissioner for that. Ganon din po si Dulay, no? Si Dulay ng BIR, medyo tumaas din po sang-ayon sa mga report nila ang kanilang collection targets. So, okay naman, no? Although, shortfalls pa rin po itong mga collecting windows na ito ng ating bansa ng expected target collection. Kaya nga tayo nangungutang pa. We resorted to borrowings, foreign borrowings, because of the inefficiency ng ating mga collecting windows. The BOC and the BIR especially. Always shortfall po ang kanilang collection sa collection target nila. So anyway,
let us congratulate La Peña, 13 billion worth of shabu ang nasabat daw diyan sa Bureau of Customs. Sana kung nasabat po ninyo, Commissioner La Peña, yung 6.8 billion worth of shabu nung nakaraang mga buwan na sinasabi ng PDEA, dapat 9.8 billion worth of drugs ang accomplishment report po ninyo. Kaso, hindi malaman ng taong bayan kung sino talaga nagsasabi ng totoo sa inyong dalawa. Ni Aaron Aquino, na hanggang ngayon ay pinaninindigan na mayroong shabu, at si La Peña, na hanggang ngayon ay patuloy po na sinasabi na walang shabu. Alright, mga kababayan, 9:01 in the morning sa Kanyon, kasama si Rolly Cannon until 10, magpapakilala muna tayo ng ating impilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa puso't diwa mo, saan mang sulok ng mundo, taglay mo ang pangarap ng isang Pilipino. Maging sino ka man, sarili laging laan, maging buhay itataya sa lupang kinagisnan. Batid ng iyong lahi, mayroong isang katulad mo. Saksi ang iyong lipi, ang katangian ay sa'yo. Bayani, namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming mga pangarap. Hindi ang pinag-aralan mo ang tunay na batayan, hindi ang kayamanan na iyong nakakamtan, hindi ang nangangarap ang siyang tatanghalin. Ang tunay na bantayog ay katapatan sa tungkulin. Maging ika'y teacher, singer, doktor, o di kaya'y sundalo, basta't ika'y naglilingkod ng tapat at totoo. Namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming
DWDWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga. Mayroon pong intelligence report ngayon ang Philippine Army, lalong-lalo na doon sa 7th Infantry Division, sa pamamagitan po ni Lieutenant Catherine Hapin, ang spokesman ng 7th Infantry Division, na nagsasabi na ang CPP-NPA, no, ang Communist Party of the Philippines at saka yung kanilang military arm na New People's Army, ang kanilang armed wing na New People's Army, have intensified their recruitment activities sa mga eskwelahan, mga colleges and universities, mga kababayan, no? So, actually, ito po ay hindi po bago sapagkat nung isang buwan, mayroon na rin pong mga report tungkol dito na ipinalabas po na listahan ng mga universidad si General Parlade, no? Na in connection with the in connection with the Red October plot to oust President Duterte, no, scheduled last October 11. Na ngayon po ang Red October ay wala na po yan, no. Inalis na po yung pag-alerto tungkol sa Red October, no. All right. So ngayon itong hindi pa rin naalis na nag-intensify ng recruitment operation itong CPP-NPA sa mga eskwelahan at saka sa mga colleges, no? Alam po natin, ang mga estudyante po ay madaling ma-recruit, vulnerable po sa radicalism ang mga estudyante sa kanilang murang isipan, madali pong makondisyon ang mga minds na yan, no? So, ang army po, mga kababayan ko, ay nakikiusap sa mga magulang, no? Na bantayan mabuti ang ating mga anak, ha? Para hindi po sila malinlang ng recruitment operation ngayon ng CPP-NPA na diyan po ginagawa sa mga campuses, no? Ginagawa po sa mga eskwela, mga estudyante sa murang edad, no? So, the military urges parents to monitor their children. Bantayan po natin na i-guide po natin mabuti ang ating mga anak para hindi po sila malinlang, no? Naalala ninyo, yung nangyari po sa Laguna, mga kababayan ko, kamakailan lamang, several months ago, may nagkaroon po ng encounter somewhere in Laguna na may mga namatay na mga NPA. Kasamang namatay po 2 estudyante from the University of the Philippines. So, mga kababayan ko, kaya dinideny naman, ito po ang mga estudyante kasama po sa New People's Army, pero bakit kasama? Yun po ang ating, ang puntos po natin, ay kung hindi po sila member ng NPA, bakit mo kasama sila doon? So, let us watch the activities of our children, mga kababayan ko, especially the parents. Kailangan mapagmatsyag po tayo sapagkat marami po ngayon ang nagre-recruit na mga makakasama nila para ma-replace po ang nawawala na mga miyembro ng NPA sapagkat ngayon, ang dami pong sumusurrender na ngayon sa ating gobyerno. So, to replace the surrenderies, nag-recruit po ng panibago ang Communist Party of the Philippines, CPP-NPA,
lalong-lalo na po dito sa mga estudyante. So, maging mapagmatsyag po tayo. Kanyon, si Rolly Cano. Alright, tuloy po ang ating diskusyon dito sa Kanyon. Ang mga terror suspects na nakadetain facing criminal charges need not appear in court personally para sa kanilang testimonya o kaya yung mga naka-schedule na cross-examinations during the trial of their case. No? May bago kasi ngayon na inaprubahan ang Korte Suprema bago mag-retire si dating Chief Justice De Castro, no, Teresita De Castro, upon the recommendation of the clerk of court na si Maidas Marquez, no, Attorney Marquez, na ang mga kriminal ay hindi na po kailangan na dalhin pa doon sa korte personally, no? Individuals meet one another in a real-time virtual manner. Ito po sa pamamagitan na lang po ng modern technology ngayon, no? Ito po ay sisimulan ang pilot project nito sa Davao Hall of Justice and will be connected to the 3 jail facilities in Davao City, no? Yung mga nakabilanggo sa Davao, magkakaroon na lang po ng tele-hearing. Hearing sa pamamagitan po ng telepono at telebisyon. Video conferencing. Tele-hearing na yan, inaprobahan po yan ng Supreme Court that the criminals charged with various offenses, no, of various crimes should not appear in court personally. Teleconferencing na lang po, dadalhin po ang camera doon sa loob ng bilangguan, tatanungin po, i-cross-examine ng judge ng mga abogado sa pamamagitan po ng teleconferencing. So, parang live din po, mga kababayan, ang gagawin. So, this is because of the advent of technology now. No? Maganda po itong isa sa mga legacy ni dating Chief Justice De Castro, yung babae na nag-retire na noong 1 linggo. Inaprobahan niya po ito bago siya naging civilian, bago siya nag-retire as Chief Justice of the Supreme Court. Teleconferencing, hearing direct from the city jail, for example, o kaya kung saan man nakadetain ang isang kriminal. Ang pilot project nito or pilot implementation ay sa Davao City. Connected with the 3 jails in Davao City, mga kababayan ko, doon na gagawin ang pagtatanong, ang paglilitis dito sa mga kriminal, mga kababayan. So, bakit ko po ito dinidiscuss dito? Ano po ang magandang balita tungkol dito sa teleconferencing nito sa paglilitis ng mga kriminal? Dito po sa bagong paraan na ito ng paglilitis, makakatipid po ang ating gobyerno sa gastusin. Makakatipid sa gastos po ng paglipat, pagdala ng mga kriminal galing sa bilangguan patungong korte, galing sa korte patungong bilangguan. At saka mababawasan po ang tsansa na makatakas po ito ng mga kriminal. Kasi in the past, karamihan sa mga kriminal po nakakatakas. Dahilan sa nire-rescue sila ng mga kasama nila, mga kababayan ko, inaambos ang mga pulis na nagdadala ng mga kriminal. So, ang laking katipiran po nito at saka
ang laking convenience on the part of the law enforcers at saka ng korte. Mababawasan din po ang congestion doon sa mga korte. At mapapabilis po, mga kababayan, ang hearing at ang desisyon ng mga judges. So, I'd like to commend the Supreme Court for this for the approval of this kind of teleconferencing sa paglilitis po ng mga kriminal, no? Itong video conferencing o kaya itong telehearing ito na inaprobahan po ng ating Korte Suprema, no? At alam po ninyo, ito ay ginagamit din sa mga advanced countries na katulad po ng Estados Unidos. So, we are just copying this. We are just adapting it dito sa ating bansa. It is the holding of the conference among people at remote locations by means of transmitted audio and video signals, no? Through these conferences, individuals meet one another in a real-time virtual manner. So, congratulations niya sa Davao City. This is going to be piloted dito po sa Davao City, sa 3 jail sa Davao City na magkakaroon po ng hearing na remote control. Malayuan po na parang live pa rin because of this teleconferencing or telehearing sa mga korte. So, 18 minutos po makalipas ang alas 9. Kanyo si Rolly Cano. Tuloy tayo sa ating palatuntunang kanyon. Si Senator Lacson po ay nagsabi that there is a need for the Philippine National Police to adopt a rank classification system to coordinate better with the law enforcement agencies in operation against crime and terrorism. Ang binabanggit po nito ni Senator Lacson, ang panibagong ranking system, yung tawag sa mga opisyal ng pulis. Kasi ngayon, very confusing. Pag sinabing general, maaring general ng pulis, general din ng Armed Forces of the Philippines. So, ang gusto ni Lacson, magkaroon po ng distinction. Ang ranggo ng mga military men at ng pulis. Kasi sa ilalim po ngayon ng batas, dapat ang tawag sa mga pulis ay hindi general, hindi po colonel, kundi may mga parang police superintendent, mayroong ganon inspector. Di ba may ganon ang tawag sa kanila? Pero ngayon, yung equivalent nila, tinatawag na po silang mga major, captain, general, na wala pong police na naka-identify sa kanila. So, to be able to distinguish police officials and military officials, kailangan talaga mayroong distinguishing factor para malaman kung iyan ay military o police. Ito ang gusto mangyari ni Ping Lacson, no? To adopt a rank classification system to coordinate better with any other law enforcement agencies, no? All right. Nag-file po si Lacson ng isang bill diyan sa Senado na nakapasa na po sa third and final reading, a bill providing for a new rank classification system in the PNP. Ito po yung Senate Bill 2031, which Lacson authored, seeks a more common rank to standardize how law enforcers are called. All right. Okay, ito.
kailangan daw po the ranks to be used in addressing the PNP personnel shall be preceded by the word police. Kailangan bago yung ranggo may word na binabanggit na police para malaman na police, no? Under the bill, the PNP rank classification shall be as follows. O, ito na po yung gusto mangyari ni Ping Lacson, no? Director General to Police General. Yan. Ngayon kasi ang tawag sa dapat Director General, di ba? Ngayon, ang tawag niyan pinakamataas, Police General. Yung Deputy Director General, ang tawag sa kanila under the new bill na gusto mangyari ni Lacson, yung Deputy Director General ng Police, kailangan ang tawag sa kanila ay Police Lieutenant General. Okay? Palaging may police, no? Ngayon, yung Director to Police Major General, yung Director pala, yung Director ay magiging Police Major General. Yan. Kaya yung mga may ranggong Director ngayon, Major General na kayo, Police Major General. Yung Chief Superintendent, magiging Police Brigadier General. Yan. Yung Senior Superintendent, ngayon, magiging Police Colonel. Alright? Palaging may police. Yung Superintendent ay magiging Police Lieutenant Colonel. Yung Chief Inspector, ang tawag na bago kapag maaprubahan po ang batas na ito ay Police Major. Ang Senior Inspector, kapag naaprubahan ang panukalang batas na ito, tatawagin na Police Captain. Ang Inspector, tatawagin po na Police Lieutenant. Ayan. Ang SPO4, tatawagin na Police Executive Master Sergeant. Ayan. Talaga naman ha. Sana ma-aprobahan ito para may distinction ang pagtawag sa mga pulis at militar. So, ang SPO4, tatawagin na Police Executive Master Sergeant. Ang SPO3, tatawagin na Police Chief Master Sergeant. Ang SPO2, Police Senior Master Sergeant. Ang SPO1, tatawagin na Police Master Sergeant. Ang PO3, tatawagin na Police Staff Sergeant. Ang PO2, tatawagin na siya na Police Corporal. Ang PO1, tatawagin po siyang patrolman o kaya patrolwoman. This is the proposal of Senator Ping Lacson na nakasaad po sa kanyang Senate Bill 20331 na ngayon po ay nakapasa na sa third reading diyan sa Senado. Na kapag ito po ay makalusot sa Senado, sa final reading, and if this will be approved also dito sa House of Representatives with the counterpart bill, and if this will be signed into law by the President, no? Magiging batas na po ito, ganap na batas na kaya nang i-implementa. So, there will be now a distinction in the ranking doon sa pag-address natin sa mga military men at saka sa mga pulis. Para malinaw, no? Para madaling ma-identify, pulis ba yan? Palaging nakaakibat po ang pangalan ng pulis bago yung rango. Kanyo si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cano hanggang alas 10 po ng umaga. Yung MWSS po ay nagbibigay po ng assurances sa mga taga Metro Manila and the neighboring provinces na saklaw ng coverage area ng MWSS na magkakaroon po ng sapat na supply ng tubig
until the end of the contract sa 2037, taong 2037, ng dalawang concessionaire po ng MWSS. As we all know ngayon, ang dalawang concessionaire ng MWSS, itong Maynilad Water at saka itong Manila Waters, no? Na ka-approve pa lang po ng MWSS Regulatory Office ang kanilang rate increase ng kanilang singil sa tubig, para daw makapag-expand ang mga ito. So they are issuing these assurances na magkakaroon tayo ng tubig hanggang sa taong 2037. Mayroon pa kayang mundo sa taong 2037. Napakatagal pala ng kontratang ito na pinirmahan ng ating gobyerno at saka itong mga pribadong mga negosyanteng ito. For your information, mga kababayan, ang dalawang konsesionaryong ito ay pribado. Mula nang i-privatize itong MWSS. Kung naalala po ninyo, nung tayo ay nasa medyo bata-bata pa ang karamihan sa atin, mga 20 years ago, 15 years ago, ang MWSS po ay gobyerno, sila po ang nagsusupply ng tubig sa lahat ng mga saklaw ng kanilang service areas, no? Especially in Metro Manila. Wala pong concessionaire. Direktamente tayo nagbabayad po sa MWSS. Maayos naman noon eh. In fact, tayo lahat, kami nga noong kabago-bago namin sa Maynila, umiinom po kami direct from the faucet. Nakatira pa kami dito noon sa Project 4 sa Quezon City. Matagal na yun. That was, ayoko na sabihin kung kailan yun. Hindi pa uso ang bottled water noon. Ang namamahala po, MWSS. Murang-mura ang tubig noon. At pwedeng inumin, ilalagay mo sa refrigerator mo, ilalagay mo sa pitsil o kaya sa bote, galing mismo sa faucet, galing mismo sa gripo. Ay mantakin po ninyo, i-privatize ng gobyerno. Dito sa dalawang konsesyonaryo, tingnan po ninyo ang bill ninyo sa tubig ninyo, napakataas. Ay nung araw, wala pang 20 pesos ang bill ng tubig eh. Mga kababayan ko, tingnan po ninyo ang effect ng privatization dito sa ating gobyerno. Ang daming epekto. Kaya nga yung privatization trust ng mga nakaraang administrasyon ni Ramos, ni Gloria, ay nakasama po. Ilan ang mga na-privatize? National Power Corporation na-privatize po yan. Tingnan po ninyo nang hindi pa na-privatize ang Napocor. Napakamura ng kuryente. Simula nang na-privatize, tingnan mo, ang namamahala ng mga power plant pribado. Dati Napocor. Gobyerno. Ang namamahala ng transmission pribado. Dati Napocor. Ang Meralco monopolyo. Nandiyan na talaga yan. No? Mga kababayan ko, kaya tingnan po ninyo ang bill natin sa kuryente, napakamahal. Dahil po sa privatization. Yung tubig, pinrivatize. Ano pa ba ang na-privatize? Petron. Dati po ang Petron, pag-aari po ng gobyerno under the Marcos administration. Dati may OPSF tayo, Oil Price Stabilization Fund, na hindi basta-basta tumataas ang presyo ng gasolina kasi mayroon pong stabilization fund ang gobyerno. Bakit hindi po ito ngayon ibalik? Bakit hindi po i-adapt ang mga formula na ito?
ng mga nakaraang administrasyon, mga kababayan ko. So look at the effect of privatization. Petron privatized to give way for the oil deregulation. Tingnan po ninyo, nagkawindang-windang tayo sa gasolina. Ngayon, magkano ang presyo ng gasolina? 60, 62 per liter. Sa ibang probinsya, 70, 80 per liter. Saan tayo populutin ito? Time will come na hindi na tayo magdadala ng kotse. Mga kababayan ko, that is because of privatization. So, ako, gusto ko sanang i-propose that there has to be a move from Congress for the reacquisition of Petron. Pwede naman bilhin muli yan ng gobyerno. Di ba? Reacquisition of Petron. Para mayroon tayong buffer kapag nag-offer na napakalaki itong mga multinational oil companies na ito, mayroon tayong Filipino-owned Petron. Kaya nga nang pinagbili po ito, tingnan po ninyo, nagkaloko-loko tayo. So, ang dami ang mga pagkakamali in the past administration. Mga kababayan ko, that has to be corrected now. Ay dapat i-correct po natin ito. Let us look back in the past. Mga kababayan ko, ang buhay nung araw ay medyo maayos. Tingnan niyo because of the yung mga pinagbabago ng mga nakaraang administrasyon na namana ng Duterte dito, nakaset up na po ito. Nang umupo si Presidente Duterte, nakaset up na ito Na-privatize ng Petron, na-privatize na ang MWSS, na-privatize na yung Napocor. Kaya namana na lamang po ito. Kaya medyo we're having a hard time kung paano solusyonan itong mga problemang ito ngayon sa ekonomiya. So mga kababayan ko, kami po ay magdi-discuss ng iba pang mga major issues, mga controversial issues sa araw na ito, dito sa kanyon ni Rolly Cannon. Magbabalik po ang inyong lingkod hanggang alas 10 ng umaga. Alas 9:34 na po ng umaga, tayo po ay mag-station break muna. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. May pag-asa pa bang maririnig ang tinig mo at awit? Malayo man ang langit, umaasa pa rin kapayapa ay makakamit. Kung ang gabi ay mapanglaw mula sa kahapong pumanaw, sana'y wag nang danasin pang mauhaw sa piling ng pag-asang tinatanaw. Maririnig din ang tinig mo, maririnig din ang awit mo, at kahit na kay hirap man ang buhay, may ligaya pa rin matatamo. May pag-asa pa bang maririnig ang tinig mo at awit? Malayo man ang
Umaasa pa rin pagkakaisa'y makakamit. Sabay ang tila nilimot ng araw, mga bituin at buwan man ang tanglaw. Matitiis pa rin mga gabing mapanglaw, umaasang masisinagan din balang araw. Maririnig din ang tinig mo, maririnig din ang awit mo. At kahit na kay hirap man na ang buhay, may ligaya pa rin matatamo. Maririnig din ang tinig mo, maririnig din ang awit mo. Kapayapaang pinapangarap, pagkakaisa'y matutupad, matutupad sa'yo. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyo si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga. Congratulations sa mga nakapasa sa Philippine Military Academy Entrance Examination. Mga 1,506 na mga passers, no, sa exam sa PMA na ibinigay po ng Philippine Military Academy. 1,506 ang nakapasa, no, sa entrance examination. Tingnan po ninyo ang mga pangalan ninyo nasa iba-ibang mga broadsheets, mga newspapers ngayon in Metro Manila. Tingnan po ninyo, nandiyan yung mga pangalan ng mga anak ninyo, no? Yung mga nakapasa na gustong mag-training para maging sundalo, maging part of the armed forces of the Philippines. Incidentally, kanina nabanggit ko na sang-ayon dito sa newspaper report, si General Evangelista na dati sa SOCOM at dati sa CRS ay ma-assign na po dyan on an acting capacity sa Philippine Military Academy. At binabati natin si General Evangelista. Good morning, sir. So, okay. Tuloy po tayo sa ating kanyon. Ang Pilipinas po ay maaring magkaroon pa ng mga 3 bagyo pa until December according to Pag-asa.
So, ngayon, napakainit ang panahon. Paminsan-minsan umuulan sa hapon. But we cannot say na wala na po tayong kakaharapin ng mga emergency, mga bagyo, sapagkat mayroon pang 3 na inaasahan po ang Pag-asa within the year na tatama dito sa Pilipinas. As we all know, the Philippines is visited by an average of about 20 cyclones a month, no? Ang average ng pagsama ng panahon, ang bagyo sa Pilipinas ay umaabot po sa 20 a year, no? Average of 20 a year, no? So, okay. So, wag tayong kampante, kailangan yung paghahanda pa rin natin ay nandiyan pa rin sapagkat today is only the 15th of October, no? October 15 pa lang ngayon, malayo pa po ang end of the year. So, we expect that there are 3 more cyclones may hit the Philippines before the year end. Ang Boracay po ay magkakaroon po ng dry run, mag-reopen officially on October 26, but there will be a dry run starting today up to the 25th, no? Ang Interagency Task Force in charge of the rehabilitation of Boracay will closely monitor compliance with the guidelines it has laid down para maprotektahan po ang resort island na ito from destructive practices during its partial reopening today, no? October 15 up to the 25th ang partial reopening of Boracay. Hindi po lahat ng hotel sa Boracay ay papayagang makapagbukas, no? Only those compliant doon sa mga requirements ng DENR and the Department of Tourism are going to open. Binigyan sila ng permiso para mag-operate. At very strict po ang implementation. I think even the number of tourists are restricted. Mayroon pong required number of tourists allowed, and yung mga hotels po ay hindi po lahat papayagan din na makapag-open sapagkat some of them are not yet compliant with the requirements of the DNR. Marami pang mga requirements na dapat i-comply ng mga ito. So, there will be no street parties, no more smoking in Boracay, no more liquor. Nako, Diyos ko po, ano kayang pagbabago nito? Hindi na masaya ang mga, alam po ninyo, sumasaya lamang ang buhay ng tao kapag mayroong kaunting pampainit. So, very strict daw itong Department of Tourism at saka itong Department of Environment in strictly monitoring the compliance dito po sa mga patakaran na ito. No street parties in Boracay. I repeat, no smoking, at saka no drinking. Wala na mga clubs. Sa mga hotel siguro pwedeng mag-drink, no? Pero dito sa labas, wala po na pwedeng uminom ng alak sa labas. Wala na itong mga, ano bang tawag yan, yung naglalaro ng apoy, yung ganyan. Wala na po yun sa pag-open po ng Boracay. So, very strict po ngayon ang gobyerno para maayos po ng gusto itong ating number 1 na tourist destination dito sa ating bansa. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy ang kanyon hanggang alas 10 ng umaga, alas 9:46 ng umaga po, mga kababayan. Mayroon pong magandang panukalang batas dyan sa Senado ngayon, ang Senate bill na naglalayon na
ma-decongest ang mga kalye dito sa Metro Manila para maalis ang mga illegally parked na mga vehicles in Manila, in Metro Manila especially. Kapag naaprubahan po ang panukalang batas nito sa Senado, wala na po na sino man ang pwedeng bumili ng kotse na walang garahe. Maganda po ito. The Senate has started the process of ironing out the details of the bill, which would require prospective vehicle owners to present proof that they have a parking space or garage for the new automobiles, thus clear the side streets of obstruction. Ang layunin nito ay maklear ang mga side streets na mga obstruction na nakaparada ng mga kotse ng mga taong walang garahe. So kapag ito po ay ma-approve sa Senado, wala nang papayagan na makabili ng brand new car kahit may pera ka, hindi ka napapayagan if you cannot present a proof na mayroon kang garahe sa bahay mo. Maganda po ito, no? Alam po ninyo kung sino ang author nito. Ang author po nito, si Senator Gatchalian. Senator Sherwin Gatchalian says his proposed measure, Senate Bill 201, also known as the Proof of Parking Space Act, will help ease traffic congestion in the country. No? The lawmaker considers the bill to be quite relevant at this time, since this will instill a culture of responsible vehicle ownership among Filipinos. So congratulations, Senator Gatchalian, dito sa proposal mo nito sa Senado. Ako, matagal ko na po itong inihintay, Mr. Senator. Matagal na dapat ito na i-file ninyo dito sa Senado. Ngayon po, mga kababayan, even in our place, doon sa may amen, dati-dati, ilan-ilan lang ang may mga kotse. Ang sisikip ng kalsada na ngayon sapagkat, naku Diyos ko po, nasa kalsada po ang mga kotse. Kaya napaka-importante po na suportahan ng ibang senador at kailangan magkaroon po ng counterpart bill dito po sa House of Representatives, itong Senate bill nito na isinusulong ni Senator Gatchalian para wala na makabili na brand new car kapag wala kang garahe. Kahit may pera ka, hindi ka papayagan bumili kung hindi ka makapag-present ng garahe. Ang gusto ko sanang ipanukala kay Senator Gatchalian, ang isunod po ninyo, Mr. Senator, baka pwedeng magpasa kayo ng bill sa Senado para ipagbawal po ang mga motorsiklo sa mga major thoroughfares dito sa Metro Manila. Pwede naman doon sa mga side streets, no? O kaya bigyan ng sariling daanan po ang motorsiklo. Ang dami po kasi na aksidente ngayon sapagkat hindi lahat ng mga riders, kayo po ay nire-respeto ko, but not all of you are professional enough na talagang sinusunod ang tama na pagmotorsiklo. Ay nako, Diyos ko po, kapag nag-drive ka, talagang iinit ang ulo mo. Bigla kang ikakat, bigla kang left and right, ang overtake, Diyos ko po. Kapag mahina ka, makakabangga ka talaga. So baka pwedeng pag-aralan na mag-file si Senator Gatchalian ng kanyang panukalang batas sa Senado na ipagbawal ang mga riders, i-relocate po sa mga ibang kalye na medyo maliliit, then sa mga major thoroughfares dito sa EDSA at iba pang mga kalye in Metro Manila. Baka pwede na pagbawalan ang motorsiklo. Wag naman magalit ang mga kaibigan nating riders, no? Para ma-prevent po ang aksidente sapagkat ang buhay po ay napaka-importante. Kanyo si Rolly Cano.
tuloy po ang kanyon ni Rolly Cano hanggang alas 10 po tayo ng umaga. May mga allegation po, accusation si Congressman Alejano ng Magdalo dito sa Department of Justice na ini-influensya daw ng Department of Justice yung isang judge sa Pasay City tungkol sa pag-issue po ng warrant of arrest kay Senator Trillanes. Ito po ay pinabubulaanan ngayon ng Department of Justice. The Department of Justice denied the claim of Senator Antonio Trillanes' camp that the government was trying to influence a Makati judge handling the coup d'etat case of Senator Trillanes. Ito po ang sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara. The Secretary refuted the allegation of Magdalo Party List Representative Gary Alejano that the government was pressuring Makati City Regional Trial Court Branch 148 Judge Andres Soriano to rule against Senator Trillanes. Pinabubulaanan po ito ni Secretary Minardo Guevara para naman maibigay po natin ang side ng Department of Justice para balansit po tayo. Ito po ay claim ni yung si Alejano po ay ang kanyang aligasyon that Soriano has been under pressure to grant the DOJ's petition to issue a warrant of arrest to Trillanes. As we all know, ang DOJ po nag-file ng urgent motion for the issuance of the warrant of arrest against Trillanes. Urgent motion for the issuance of warrant of arrest, mga kababayan ko. So, siguro na misinterpret po ito ni Alejano na parang pinipressure si Judge Soriano. Ako, naniniwala ako na ang mga judges, hindi po lahat ng judges kayang pressuren ng nakatataas sa kanila. May mga judges po na talagang naninindigan kung ano ang dapat nilang gawin. Naninindigan sa kanilang tamang pagdidesisyon sa isang kaso. Of course, hindi po natin may alis na mayroon talagang mga judges na napipressure, napapakiusapan o natatakot. Pero hindi po lahat. At inaasahan po ng marami na itong si Judge Soriano ay hindi po mapipressure. Assuming na totoo ang aligasyon ni Alejano. Di ba? Assuming that Alejano's allegation is true. Sana hindi po ma-pressure si Soriano na kung ano lang ang tama. Pero kung talagang nararapat na isuan ng warrant of arrest si Trillanes, sang-ayon sa kanyang sarili at sang-ayon sa kanyang assessment, ay wala naman pong makapipigil kay Judge Soriano kung iyan ang tama. Di ba? Pero hindi po maganda na nape-pressure ang isang judge para panigan ang sinuman kahit hindi dapat. Kaya ito, palagay ko, dapat bantayan din natin at dapat siguro ay opener din ito kay Judge Soriano na magdesisyon siya kung anong tama, kung ano nararapat. Kung talagang kailangan na isuan ng warrant of arrest si Trillanes, so be it. For as long as it is really the right decision, sang-ayon sa kanya, base sa assessment po ng mga ebidensya. Pero kung hindi naman po talaga dapat, ay dapat siguro ay
Huwag magpadala po sa takot, sa pressure, sa impluensya na matataas sa kanya itong si Judge Antonio Soriano. So good luck Mr. Judge Soriano sa iyong pagdidesisyon sapagkat inaasahan po ng marami na ang desisyon ng Honorable Judge sa Makati Trial Court 148 ay ibibigay po, ipapalabas po within this week. Inaasahan po ng marami that within this week, ipapalabas na po ang desisyon ito whether or not to issue a warrant of arrest against Senator Trillanes. So good luck to you, Mr. Judge. At I just hope that DOJ is not really influencing the Honorable Judge for that kind of decision against Trillanes. So fair is fair. Dapat talaga independent ang mga judges na ito sa influensya ng matataas na opisyal. Pero hindi naman daw. Dinideny naman po ito ng Department of Justice. I'll repeat, in fairness to Secretary Minardo Guevara, sinasabi niya na wala pong pressuring, wala pong pressure na ibinibigay, ipinapataw dito kay Judge Soriano sa pagdidesisyon, sa pag-issue ng warrant of arrest kay Trillanes. Mga kababayan, kami po ay inabot na ng oras ng pansamantalang pamamaalam dito sa programa. Kami po ay hindi na wala ng oras para ipagpatuloy pa ang aming diskusyon tungkol sa mga controversial issues na direktamente na nakakaapekto sa buhay-buhay ng ating mamamayang Pilipino. Harinawa, kami po ay nakapagbigay ng paglilinaw sa aming paghimay ng mga controversial issues na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig, panunood dito sa virtual television, dito po sa Katropa DWDD. Thank you sa control, sa technical department ng aming impilan, and of course sa news department, sa management. Maraming salamat sa inyo. Antabayanan po ang mga susunod na palatuntunan ang tropa after the news. And then kami po ni Ingkong Nick ay magbabalik mamayang alas 11 hanggang alas 12 sa Kumusta Pilipinas. Ito po si Rolly Camin muli nagsasabing, Diyos mabalo sa inyo gabos, mga tugang sa Bicolandia, and again I say, I pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Magandang umaga. Nasa 1,506 ang nakapasa sa natapos na entrance examination ng Philippine Military Academy na isinagawa noong 9 ng Setyembre ngayong taon sa 41 testing centers sa buong bansa. Pasado ang 1,038 lalaki at 368 babae. Nakatatdang isa ilalim ang mga nakapasa sa medical, physical at psychological test at dadaan din sa PMA Procurement Board upang mabuhay ng PMA Class of 2023. Nabatid na nagtala ng pinakamataas na bilang ng mga aplikante sa exam sa kasaysayan ng PMA ang batch na ito na nasa higit 28,000. Nakaramihan ay graduate ng grade 12 at mga graduate ng senior high school. Pribileyo kung may tuturing ang pagiging PMA cadet sapagkat binibigyan ang individual ng pagkakataon makapagsilbi sa mga sangay ng Armed Forces of the Philippines, katulad ng Army, Navy at Air Force. At yan ang mga balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropa Angelo Esteban, nagbabalita para sa DWDD, Iba Tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo!